Hey! It's another day and welcome sa part 3 ng Sa Probinsya Vlog. Sobrang ganda ng morning kasi may nakuha si Kuyang saging na hinog na. Well, normal lang talaga yan dito sa amin. Since it's Sunday, nag-church muna kami sa simbahan ng ate ko. Ang maganda dito sa amin is isang simbahan, nandito lahat ng pamilya namin. Sister ko pala ang nag-manage dito kasi pastor din siya. After ng church, di ba nag-promise kami na matulog sa bahay ng kapatid ko? Kaya ito na. Sobrang laki naman pagbabago sa lugar na to. Nakakamiss. Pero ito talaga yung trinay ko kasi nakakamiss yung magsaing gamit ang kahoy, di ba? Well, nagluto lang naman ako ng pangmarmihang spaghetti. Spaghetti for everybody kasi it's my brother's birthday as well. Nakakamiss magluto sa ganito kasi pagpapawisan ka sa sobrang init. As always, tulong-tulong kami sa pagluto. Ganito kami sa probinsya. Kapag may birthday, tawagin lahat ng neighbor to celebrate with us. Syempre, kailangan kong kamayan to para malaman yung texture ng spaghetti noodles. Iba yung nag-prepare for sauce at iba din yung nag-prepare sa mga chicken. Lahat may kanya-kanyang role kaya mabilis talaga ang trabaho. Ay, nakakamiss. Pero mas namiss ko tong native chicken. Hala, hindi ko naman akalain na meron din pala si Kuyang pinalitsyon na pabo. Lechon turkey all the way. Siyempre, habang nag-aantay, hindi maiwasan ang chikahan. Normal na yan, matik na yan. Actually, medyo natagalan talaga yung dinner namin kasi nag-decide pa sila na maglitsyon kawali. So medyo natagalan talaga kami sa preparation kaya yung iba natulog muna. Sama-samang magutom, sama-samang magantay, sama-samang kakain. At ayun na nga, ready na ang food and blessing muna para kay brother. It's always our practice during birthday mag-declare talaga ng blessings. At ayan, nag-wish na si brother at may revelation pa siya. Sabi niya, first time na daw magkaroon ng cake sa birthday niya. Hala, oo nga no. Hindi naman kasi uso yung cake noon eh. By the way, flex ko lang yung projector na hiram namin for film showing. The next morning, I tend to appreciate the nature kasi naman sobrang ganda. Sinong hindi nagandahan dito? Ang swerte naman dito kasi di ba tayo kailangan pang mag-hike at magbayad ng malaki para makita ng Sea of Cloud. Dito, every morning, unlimited viewing. Sana all. Parang gusto ko na nga magstay dito at hindi na bumalik dun sa Manila. Ayan na si ate, naghugas na ng mga pinagkainan namin kagabi. Nagpakita na nga si Haring Araw. Say hi naman sa bata naming matalino. At say hi na din dito sa aming monkey. Nakakatuwa kasi yung kuko niya parang kuko ko din. Ramdaman ko namang ang ganda naman ng gising ng unggoy na to. Nakakamiss din yung lumabas kang may fog pa, diba? Gusto mong lumabas sa morning at kailangan mo magdala ng kumot. At tingnan, si Kaisi nag-e-enjoy naman sa mga pabo. Naisipan din namin ni Kuya Kenneth na mag-hike muna ng konti. Syempre, para mapakita ko sa'yo yung 360 view dito. Sa sobrang nakaka-relax, matatanggal talaga yung stress mo ng 10 times. Kung pwede lang magtrabaho sa Manila tapos dito ka na mag-uwian every gabi, diba? Say hi naman sa kabayong ang aga mag-almusal. So ayun na nga, ready ka na ba sa 360 view? In 1, 2, 3, go! Sa sobrang ganda ng nature, may pa-call of nature din ako. Eh, wala naman kahit sino makakakita eh. Ayan, si Kuya Kenneth, naghahanap lang talaga ng pilay. Sige, galingan mo pa. Gusto nilang daw kasi makita yung view talaga. Okay. Sige nga, matry ko din. Ay nako, baba nan tayo. Di kaya. Tingnan mo naman yung rice field and the river. At dahil tinawag na kami, umuwi na kami ni Kuya Kenneth kasi mag-almusal na daw. Sana lang talaga ganito forever ang nature dito. Hi. Ayun, i-flex ko na din pala yung free unlimited water namin galing pa sa natural spring. Kapag morning, parang galing sa ref yung tubig dito, promise. Ayun, after namin kumain, na curious ako at trinay ko tong radio nila. Nakakatuwa kasi noon kailangan mo pang mag-text or sumakay ng kabayo para puntahan kung may importanteng bagay na sasabihin doon sa kabilang baryo. Ngayon, one radio away na lang. Sana all. Nakaka-proud lang yung management ni Kapitan sa amin kasi lahat ng officers dito mayroong radio para pag may emergency, matik lahat. Si ate naman gusto niyang matry pero ewan. Ang cute naman sa mga batang kumain ng spaghetti. And since mga 10 AM na kailangan namin umuwi sa bahay para mag-prepare for another activity. Sa ganyang daanan, walang ibang masakyan kundi motor or di maglakad na lang. Kinabahan ako doon na. Ang hirap naman pala. At ayan, umalis na sila at kami naman for the lakad lang ang mga person. Sana all naman talaga dito may sariling court.
bola sa baba. At nagsimula na nga kami maglakad at nakakatuwa si ate kasi naghahay sa lahat ng mga nadaanang bahay. Eh halos kamag-anak na din kasi namin lahat. Sa mga side ni mama at sa mga side ni papa, ganon. Habang naglalakad kami pa uwi, sa may daanan may nakikita kami mga biik. Hindi sila takot sa mga tao. Sana all sobrang free to move. Nadaanan din pala namin yung elementary school ko before. Hay, nakakamiss naman. Sobrang nostalgic ang feeling. Samahan ba naman ang view na yan? Habang naglalakad kami, si Kuya Kenneth nakadaan sa bahay ng mother sa binyag niya. Nako, binigyan siya ng manok. Pag andito ka, sobrang normal yung mga ganyanan. Ito pala yung river na sobrang laki na niya. Sa sobrang wide niya, pag bumaha, nako, delikado talaga yung barangay namin. Inanod na nga daw yung bridge na ginawa dito eh. Ayun, nakasalubong namin si Kuya, may daladalang kahoy. So that's it for today. Excited na ba kayo sa next activity namin? See you sa part 4.